na nagkukumahog mamili ng panregalo at pamasko. Silipin natin ngayon ang sitwasyon sa Noel Bazaar sa Pasay. Nakatutok doon live si Bernadette Reyes. Bernadette? Mel, para sa mga kapuso natin na hindi pa tapos sa pag-Christmas shopping, bukas itong Noel Bazaar hanggang sa Huwebes. Pero humanda na sa siksikan dahil sa dami nakikisabay sa Christmas rush. Kahit hindi mahilig sa shopping, siguradong may mabibili rito sa Noel Bazaar dahil sa dami na mapagpipilian. Karaniwan, mga hobbies na nagbebenta rito kaya ang mga items dito hindi basta-basta makikita sa malls. Gaya ng iba't ibang klase ng organizer tulad nito. Kung mahilig mag-travel ang reregaluhan, siguradong papatok ang 3-piece luggage organizer. Para sa mag-asawa, pwedeng iregalo ang bedside caddy na lagayan tulad ng remote control at ibang abubot sa tabi ng higaan. Kung mahilig sa slippers o bags ang reregaluhan, heto ang slippers at bag holder. A lot of her items, no, very unique siya at saka very customized para sa mga taong mahilig mag-travel. Tapos very functional din, so magandang gift items. Hindi syempre mawawala ang mga damit, bag at laruang pambata na madalas irigalo sa Pasko. Maging matyaga lang sa pag-shopping at siguradong may matitisod na kakaibang item tulad nitong herbal therapy pack na pangalis ng pagod at iba't ibang pananakit sa katawan. Marami kang makikita dito na unique, lalo na yung sa mga concerns sa mga health nila, katulad nitong item namin, it's all herbal. So, nagagamit siya para sa mga body pain, pagka may mga problema sa gout, saka yung may mga high blood, they can use it para ma-relieve lahat ng pain nila. Siyempre, hindi mawawala ang mga sale item mula sa mga mamahaling pabango at mga simpleng panregalo na hindi lalagpas sa 100 peso. Alas 12 ng tanghali, pinakamagandang mamili dito sa Noel Bazaar kung kailan ka bubukas pa lamang ng pamilihan. Pagsapit kasi ng alas 5 ng hapon, kung kailan naglabasan na ang mga galing sa trabaho, siguradong siksika na sa mga pasilyo dito. Dahil ilang araw na lang Pasko na, ayon sa mga organizer, marami ang nagkukumahog sa pag-shopping. Bilis rin mawala yung item. So, isa pa yon. So, kailangan either bilhin mo siya agad or make sure na tatandaan mo yung number ng booth. Mahigit 500 stalls ang narito sa Noel Bazaar. Kaya naman kahit sino malilibang maging mga kalalakihan na madalas mainipin sa shopping. Ano po yung pagkasama si Mrs. nagsha-shopping? Siyempre, maraming pasikot-sikot yon. Bunot na lang ako ng bunot ng pera para sa kanya. Matyaga ka lang, maghanap ka lang dito, mag-ticket ka lang. Makakakita ka ng maraming mura. Kasi Dala lang masyadong maraming bata, tsaka mobile ka dapat eh. So, Mel, parte ng proceeds nitong Noel Bazaar ay mapupunta siyempre sa mga beneficiaries ng GMA Kapuso Foundation. Samantala, Mel, bukas itong Noel Bazaar simula alas 12 ng tanghali hanggang alas 12 ng hating gabi. Pero sa Huwebes, huling araw ng Noel Bazaar, bukas lamang ang bazaar simula alas 12 ng tanghali hanggang alas 10 ng gabi. Mel? Maraming salamat sa iyo, Bernadette Reyes. Gusto ng kampo ng Pamilya Webb na muling imbestigahan ang mga naunang inarestong suspect sa kaso ng Visconde Massacre. Kabilang po dyan ang grupo na mga umano'y akyat bahay. Nakatutok si Joseph Morong. Pabor ang Pamilya Webb sa iniutos ni Pangulong Noynoy Aquino na muling buksan ang Visconde Massacre case. Pero sabi ng abogado ng pamilya, hindi na sina Hubert Webb ang dapat puntiran nito kundi ang iba pang mga suspect na lumutang noon. We would like to invite them to look into the first and the second batch of suspects because remember, Hubert Webb and his co-accused are the third batch of suspects already. But the first batch of suspects, which are the Akyat Bahay Gang, actually already made an extrajudicial confession that they were the ones who committed the crime. Itong diyan na sinatasan ng Pangulo ang DOJ, PNP, NBI at DILG na alamin kung sino ang nasa likod ng Visconde Massacre. Dapat daw ay mahuli at makasuhan bago ang prescription period, 6 na buwan mula ngayon. Ang mga heinous crime tulad ng Visconde Massacre na nangyari noong June 1991 ay may 20-year na prescription period simula na mangyari ito. Ibig sabihin, dapat may makasuhan bago mag-June 2011. Kundi ay ituturing ng paso ang kaso at wala nang pwedeng kasuhan. The Webb family welcomes that because the Webb family is as interested as anyone is in finding out who really committed the crime. Si Presidential Sister Bolsie Aquino Cruz, naniniwalang inosente si Hubert sa kaso. ako rin naniniwala na si Hubert Webb, ako sa akin lang to, talagang wala naman siyang kasalanan kasi mga kaibigan ko, pinsan ko, nakita siya sa Amerika nung panahon na yon.
Pero naiintindihan ko rin ang kalagayan naman ni Mr. Visconde. Ang tanong sa misteryo ng mga suspect sa pagpatay sa kanyang mag-iina, iniaasa na lamang ni Mang Lauro na masugot ng gobyerno. That will depend on their position kung sinong gagawin nilang imbestigahan dito, no? Whether they'll be included or not, I don't know. Pero itutuloy pa rin daw nila ang paghabol kina Hubert sa pamamagitan ng paghahain ng motion for reconsideration sa Korte Suprema. Sabi naman ng kampo ng mga web, wala na raw saysay yun. That was their opinion. I don't blame. We have to think of our own way by which we can still pursue our case for justice. There's an acquittal, then it's final. So if they will be filing a motion for reconsideration, I think it's an exercise in futility. 19 na taon man na ang nakakalipas, tuloy pa rin ang misteryo ng Visconde Massacre. Joseph Morong, Nakatutok, 24 Oras. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Lahat ng ating mga kapuso ay may kanya-kanyang wish ngayong Pasko. At mas masaya siguro kung ito ay matutupad, hindi po ba? Sa aming pagtungo sa Pangasinan, alamin natin kung ano-ano ba ang mga munting hiling ng mga bata doon. Matupad kaya ang kanilang mga wish? Panoorin po natin. Ngayong Pasko. Gusto ko po ng laruan ngayong Pasko. Masarap na pagkain ngayong Pasko. Sana po marami kaming handa. Ang GMA Kapuso Foundation, sa ating munting paraan, tutuparin ang mga kahilingang ito. Upang matupad ang nais na mapagsasaluhan ngayong Pasko, may Noche Buena package tayo para sa kanila. At ang kanilang mga lumang laruan, papalitan natin ng bago. Salamat po sa jumping rope. Ito po ang aking paborito. Wala nang tatamis pa sa ngiti ng mga batang natupad ang kanilang mga wish. Sa gitna ng aming pamamahagi ng mga pamasko, isang panawagan ang aming pinaunlakan. Uuwi kayo dito kapag Pasko. So si Mama pinapanawagan mo na pauwiin dito sa Pasko. Opo. Ano pangalan Mama mo? Alola. Ha? Alola. Alona Makaraig. Kaya't sa aming pagbalik dito sa Maynila, agad kaming nakipag-ugnayan sa ina ni Kyle. Tulad ng anak, labis din ang kanyang pananabik sa anak na naiwan sa kanyang lolo at lola. Masaya na ako nung nalaman ko na, yun nga, in-interview siya, tapos ganun yung hiling niya, talagang uuwi po talaga ako. Gagawa ko ng paraan. Kyle, sana anak, mag-aral kang mabuti. Alam ko pong matalino ka, pero sana wag maging pasaway kay lolo't lola. Mahal na mahalin kita. At upang tiyak na matupad ang wish ni Kyle, sagot na namin ang ticket sa bus ng kanyang ina pauwi ng San Carlos at nagpabaon pa kami siyempre ng pasalubong. Masaya-masaya po ako na matutuloy ang pag-uwi ko ng 24 para mapagbigyan ng kahilingan si Kyle. Kyle, ilang araw na lang at makakapiling mo na ang mama mo. Salubungin mo siya ng mainit na yakap pa at lagi kang magpapakabait para sa kanya. Ngayong Pasko, hangad namin ang kaligayahan at pagsasama-sama ng bawat pamilyang Pilipino. Sa mga nais pang magpasaya ng Pasko ng ating mga nangangailangan na kababayan, maaari po kayo magsadya sa aming tanggapan o magdeposito ng donation sa bangko o maglago sa www.kapusofoundation.com. Mga bata dyan, si Santa Claus bumiyahin na para mamigay ng regalo. Rudolph, let's go. Dahil sa tulong ng CCTV, umano'y snatcher sa Taguig na aresto. Dolphy naglabas ng sama ng loob sa mga batikos sa ilang eksena sa bago niyang pelikula. Tututukan natin sa pagpapatuloy ng 24 oras. Parang walang marka.